Magandang araw mga katits, Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out sa lahat ng mga katits natin dyan na laging nanonood ng mga video ko. So ngayong araw na ito mga katits, meron akong ibabahagi sa inyo na video mga katits na pinadala sa akin ng ating katits. Siya ay nagpapatulong sa akin kung ano daw ang ibig sabihin ng mga marka na nakita niya. At ang maganda pa dito mga katits ay meron itong duplicate mga katits, merong nakakuha sa ganitong mga marka. So napakaswerte ang ating katits na to, yan ang sabi ko sa kanya. Dahil meron nang nakakuha na ganito yung plastada sa area at ganito yung marka. At pareho talaga mga katits. Napaka-exciting mga katits yung site niya. Dahil napakaswerte niya dahil meron nang nakakuha sa ganyang mga marka mga katits. At ito ay nasa creek mga katits, ang site niya ay nasa creek. Ito, sabi niya ipopost ko daw para meron din daw siyang makuha na mga ideya galing sa inyo mga katits. So ito, panoorin niyo ang video niya mga katits. So ayan mga katits, na nakita nyo na yung video niya. Maiksi lang yung video niya mga katits. So ayan o, yung malapad na bato na yan mga katits, yung sinasabi ko. Kung kayo ang tumingin yan, ay talagang sinasadya talaga na yung itaas niya ay kinat talaga, no? Tinabas talaga yung itaas. So ibig sabihin yan ay may sekreto ito. Nakita na to mga katits dahil binilinisan niya to. May mga lupa kasi ito eh. Bilinisan niya to. So ayan o, malapad yan. At nasa mismong puno ng kawayan na yan. Ito, may picture siyang pinasaga. Ayan mga katits. Ayan. Kung nakikita niyo yan, ayan o. So, nandyan sa gilid yung yung malapad na bato. Ayan o. So, napakaganda mga katits, no? Na yan ay parang pinakit. So, merong sekreto yan sa ilalim ng puno ng kawayan mga katits. So, ito yung pinasan niya na picture, ayan. So meron siyang arrowhead, ayan o, pinurting arrow, tapos yung parang rectangle sa itaas niya. So itong arrow na to ay meron itong tinuturo dito sa kabila kung saan niya nakaturo mga katits. So ayan o, yung parang rectangle, ayan o, nakikita niya na yan. So yan, sinadya talaga mga katits. So sino naman ang naglagay dyan? Kaya sinabi ko sa kanya, nasundan mo yung dulo ng rectangle na yan kung saan yung medyo matulis. At saka, yung tulis ng dulo ng rectangle na yan at saka itong arrowhead na to ay isa lang yung direction nila mga katiits. Sabi niya, meron daw itong tinuturo, hinukay niya mga 1 feet, meron siya nakitang bilog na bato mga katiits. So, yung bilog na bato mga katiits, sinabi ko sa kanya na sinabi ko sa kanya mga katits na yung bilog na bato, ito yung tinuturo mga katits, sinukay niya ng 1 feet daw, may nakita siyang bilog na bato. Sabi ko wala namang mawawala katits kung basagin mo yan, kasi baka merong laman yan, so baka maunahan ka pa, kasi bilog yan eh. Minsan kasi yung bilog pinaglagyan ng giveaway, minsan isang barita mga katits, no? Meron nang nakakuha niyan. So, yan ang unang option na sinabi ko sa kanya. Yung pangalawa ay yung puno ng kawayan ito. Dapat mo itong hukayin kasi ito ang may talaga sekreto. Kasi paano napunta yung malapad na bato dyan? Medyo distansya na yan doon sa sapa. So, meron talagang sekreto dyan mga katiits. So, ito yan o. So, sabi ko, yung guhit na yan na nasa gilid ng rectangle na yan, ibig sabihin yan ay sapa yan. So, yan o. So yung marka na nakita niya ay nasa mismong sapa talaga mga katiits. So yun ang sinabi ko sa kanya mga katiits. So merong duplicate na ito mga katiits at ipapakita ko sa inyo yung duplicate na nakunan talaga mga katiits. So ito mga katiits yung duplicate mga katiits no, na nakunan mga katiits. Ayan, kikita nyo lang ba? So dinrawing ko mga katiits yung katulad sa area niya na nakunan mga katits. So panoorin niyo ito mga katits dahil napakaganda. Baka meron din sa inyong ganito ang plastada. So ito ay isang sapa mga katits, ayan. At itong bato na to ay nasa mismong sapa
ito ay hindi makikita dahil may lupa ito. So ito yung na-recovered mga katits. So ito may tatlong bato sa gilid, isa, dalawa, tatlo. So itong dalawang bato na to mga katits ay pareho ang kulay nito. Ito ay parehong puti na bato, yung tinatawag nilang pagang na bato, no? Tapos itong isang bato na to ay kulay black. Black ang bato na ito mga katits. At kung nakikita niyo ito mga katits, ito ay isang lumang imbornal na maliit na nakapasok doon sa mismo sa ilalim ng gamot, no, ng puno ng kawayan. At ang kawayan na ito mga katits ay isang luma na kawayan. So ang marka dito mga katits na pinagbasihan ng mga treasure hunter nung unang mga treasure hunter ay itong butas na ito. Isa itong hole mga katiits na tagusan. So matatawag natin siyang telescopic, no? Itong hole na to. So ito ay nakaturo pababa doon sa lupa, no? Sa may creek gilid. So yung mga unang treasure hunter mga katiits ay hinukay nila ito dito sa gilid. So wala silang nakita. So naghukay na naman sila ito sa gilid, sa kabila. So walang nakita dito mga katiits. Yung pala ang ibig sabihin pala ng tagusan na ito mga katiits na parang telescopic na butas ay isa pala ito ang ibig sabihin nito ay ang pinaglagyan pala ito ng item, kasi imbornal yung nandito eh. Kung titingnan mo yung imbornal mga katits, yan ay tagusan, kabilaan may butas yan ang imbornal. Hindi ka makakikita ng imbornal mga katits na sarado yung kabila. Ang imbornal ay may butas talaga yan, dulo-dulo. So ito pala yung ibig sabihin niya mga katiits, na ang pinaglagyan ng item ay isang imbornal. At sa base lang sa aking nalalaman mga katiits, kasi ito ay tagusan, yung kanyang butas pag tinitingnan mo ay makikita itong tubig. So para siyang imbornal talaga kasi tubig yung tinitingnan niya. So ito pala ay isang pinaglagyan ng item na nadadaanan ng tubig. So imbornal pala ang ibig sabihin nun mga katiits. Napakaganda, no? Yun pala na dito lang pala nilagay. At alam nyo ba mga katiits, kung hindi yung nagkasunod na mga treasure hunter, ito iniwan na ito ng mga unang treasure hunter, yung nagkasunod na mga treasure hunter, ito yung nakita nila ng marka mga katiits. Itong bato na to na may ukit na parang rectangle, tapos yung dulo niya ay matulis. So yan ay nakaturo diretso papunta dito sa isang bato. So itong bato na itong mga katits ay nakadikit ito dito. Nakadikit. So ito ay tinabon sa butas ng isang imbornal. At meron pa nga itong mga semento na dinikit sa bato na to. May mga semento ito mga katits. So yung kasunod na mga treasure hunter na nakakita sa marka na to, meron silang kagamitan. So meron silang metal detector. At ito ang sinundan nila, itong pangatlong bato. Kasi itong dalawang bato na to ay kulay puti, pero ito ang kulay black. So ito lang kakaiba. Kung titingnan mo yung arrangement, ayan o, isa, dalawa, tatlong bato. Tapos yung pang-apat ay black na bato. So para din siyang triangle, ayan o, na nagtuturo papunta dyan, no? At ito yung final marker talaga, itong nakaukit dito. Yan ang tuturo talaga sa isang bato na to. So bakit tinuturo ang bato na to? Meron pala itong sekreto mga katiits. Nung dinitik ito ng mga katiits natin gamit yung mga metal detector nila, ay tumunog. So ito hindi ito nakikita kasi may maraming gamot dyan. So may ang gamot ng kawayan nakatabon dyan, may lupa pa. Pero ito lang talagang makikita. Kaya tumunog dito, banda, binasag nila mga katits at nakita nila na simento pala ito nakadikit. At doon pa nila nakita na imbornal pala ito. Maliit lang, mini imbornal mga katits. Napakaliit na imbornal at kasya yung 1 box. 1 box ang nakuha nila dito mga katits. So napakaswerte nila. Kaya yung yung nakauna ay walang mga gamit at ito lang ang binasihan nila na marka. So ito talaga ang dapat gawin natin mga katits kapag mag-explore tayo sa area. Dapat nating hanapin yung mga counter sign, kasi bago mo matagpuan ang item talaga,
ay meron siyang countersign at meron siyang final marker na magtuturo dyan mga katiits. Kasi kung hindi ito nakita nila, wala silang ideya sa batong ito kasi natural lang na bato black at marami sa bundok yan, yung kulay itim na bato marami yan sa bundok. So siya lang ang naiiba, itong dalawa puti pero siya lang naiiba at siya ay nandito mismo sa gilid ng puno ng kawayan. So yung katiits natin na nagpadala ng video mga katiits ay halos ganito ang plastada sa area niya at yung marka na nakaukit sa bato niya na pinasa sa akin ay ganito, hindi lang gano katulis yung dulo pero sinadya talaga na pinatulis. So kung hindi mo yun mabantayan ay hindi mo talaga mawawala ka talaga. So yun ang sinabi ko sa kanya at kung nakita nyo yung bato sa baba niya mismo ay mayroong pang parang arrowhead doon na nakaganyan. Isa lang ang tinuturo nun mga katiits papunta doon. So meron yung tinuturo mga katiits. Yun ang sinasabi ko sa kanya na merong sikreto yan. Bakit meron isa lang yung direction nilang dalawa. At kung nakita nyo yung guhit na nandito na parang ganyan, yun ang ibig sabihin nun ay sapa. So sa gilid ng sapa, hindi pa niya sinabi mga katiits na merong punong kawayan. Kaya tinanong ko na siya, meron bang punong kawayan dyan? So pag sabi niya, meron daw punong kawayan. So nung pinakita na niya sa akin mga katiits ang video, nakita ko yung punong kawayan at merong malapad na bato sa gilid na parang kulay puti na parang tinabas tinapyasan ng itaas. So yun ang sinasabi ko sa kanya mga katiits na yung bato na yun mismo ay kunin mo, bali hukayin mo. So kung madala yan, may kasama ka, kailangan mo yung kunin kasi yan mismo ang takip kasi naka-flat siya. So mismo takip yan sa pinaglagyan. So hindi natin masasabi kung gaano kalalim pero katulad nito, baka katulad siya sa nakunan na kapag kinuha mo ito ay mayroon palang butas na sekreto. So ito baka under tapos pa ganyan sa ilalim ng puno ng kawayan. So napakaswerte mga katiits kung yan ay mababaw lang. So kasi pareho lang ganito at ganito din yung plastada sa area. So may sapa, itong marka pareho, merong kawayan tapos may bato. So wala namang mawawala mga katiits kung susubukan natin. So kaya ko ito binahagi sa inyo dahil yung katiits natin nagpapatulong kung ano din yung mga ideya nyo sa area niya para matulungan natin siya mga katiits. So yun lang mga katiits ang aking may babahagi ngayon. So God bless sa ating lahat.